Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Makibalita naman tayo sa katatapos lang na round number 6 at ang nakaharap dito ni Wesley ay si Levon Aronian. Ang taong talagang bumubulusok ang momentum, ang daming pinagcha-champion na malakasang tournaments. Yan po ang ating aalamin. At isisingit ko na rin po ang naging laro ko kamakailan lamang kay Gatam Chess dahil nakalaro ko na naman siya sa chess.com. At talagang ang YouTuber world number 1 ay talagang nakaka-proud pag nakalaro natin siya, no? Kasi ako bumibilib talaga ako kasi biruin nyo, magli-5 milyon na yata o lampas 5 milyon na yata ang subscribers niya sa YouTube. Ganong katindi si Gatam Chess. At nangangarap maging Grandmaster. No, ayan. So, pareho kami nangangarap. Sige po, at bago natin simulan mga kamatyas ang pasadang ito, ay sagutan muna natin saglit ang puzzle na iniwan natin nakaraan sa ating last video. Ito po yun, ano? Congratulations sa mga nakakita ng check. Rook takes h2, sacrifice, tapos ay susundan ng check. Obligadong capturein uli yan. Check uli tayo. Haharang, capturein uli natin. Check ulit, sunod-sunod, harang ng queen at matchas. Ayan. Kung minsan po nangyayari sa ganitong pagkakataon sa laro natin, lumalabas yung mga ganito. So ang kailangan lang natin ay buksan ang selyo or sealed ng position para ma-discover natin na meron na palang mga ganito. At kapag nakalampas kasi, alam nyo naman sa chess, diba, isang tira lang na makalampas ay napakarami na ang pagbabago. Kaya huwag natin palalagpasin yung mga ganitong tactical blows na ibibigay sa atin, mga mating attack na ganito. Okay, at ang puzzle naman na iiwan natin for today's video, eto po. It's white to play mga kamatyas. Queenless ang white dito, kitang-kita, pero ganun kahiwaga ang chess, hindi masabing queenless talo na. Mahiwaga nga eh. O yan ha. O lapag nyo lang po ang inyong kasagutan sa comment section below mga kamatyas, at kung wala pa po kayong internet chess club na ginagamit natin ngayon pang puzzle, ang link ay nasa description below lamang. Alright, ang ginawa dito ni Levon Aronian, nag D4. Knight F6 ang ating Wesley, C4, E6, Knight C3, D5, Queen's Gambit, exchange variation ang pinasok ni Levon, at dito po nag Bishop G5, Bishop E7, okay, normal po yan, talagang bookline na bookline. Itong medyo kakaiba kasi ang madalas na ginagamit po sa madalas sa pagkakataon nagka-castling lang at nagsi-C6, pero ito nag H6 kagad, sinubukan kagad ang Bishop ni Levon at nag Bishop H4, nag-Bishop G4. Talagang grabe ka, mekus-mekus ang preparasyon na ginamit dito ni Wesley, ano? At nag-Knight F3, Knight BD7, develop H3, Bishop F5 lang. Nakakapanibago talaga. G4, talagang grabe. Kumbaga, sinundan ni Levon. Eto, gusto mong laro laban ayan, binigay sa kanya yung medyo kakaiba talaga, at yung G4 po na yan ang lumalabas na novelty sa laban na ito mga kamatyas, dahil ang palagian pala dito ay Bishop to D3. Normal naman talaga to, develop na pang tempo pa sa Bishop. Pero dito tayo sa G4, nag-Bishop H7, Bishop D3, saka sinundan ng ganun. Nag-C6 muna para solid ang D5, kinapture na, capture, at ayun, hindi lubos-lubos na kumapture. Kasi makakatulong nga naman yun sa development ng black mga kamatyas, kaya nag-Bishop G3 lang. Nag-Knight F6, bumalik uli si Wesley at nag-Knight D2 para pigilan naman kasi may planong lulundag sa E4 din, mga ganun eh. Nag-Bishop B4, okay, pressure, A3, at kinapture na ang knight, at nag-Queen E7, nag-A4 muna. A4, mukhang kakain ng space, A5 yan, tapos gaganon mga kamatyas, yan ang discarding yan. Pero sinimula na kagad dito ni Wesley na basagin ng kingside dahil committed na nga po eh. So yan din ang problema dito sa ginawa ni Levon kasi hindi makakapag-castling sa kingside, alanganin mag-castling dahil pasasabugin lang talaga yung shield na yan. At nag-G5 dito si Levon, Knight E4, capture, Queen takes, and then nag-castling na nga. Grabe nakakatakot yung king dyan ni Ayan, nag-Knight B6. So lumalabas po dito ay Knight versus Bishop, at kaya nag-Knight B6 si Wesley. Gusto niyang ilundag yung Knight niya ng mas mainam na square sa C4. At nag-Rook B1. Ayan, para di makagalaw kasi may threat. Rook takes B7 is coming. At nag-Queen E7. Umatras muna.
para depensahan. At the same time, meron ding nakakailang na threat na paparating at in H4 muna, dinipensahan muna, nag-castling na si Wesley. At dyan po ay hindi nagustuhan ng computer engine ng tira na yan, binigyan ng bad move. Dapat daw po ang tira G6 muna. Ayun, G6 muna bago mag-castling para depensado yung H5. Ibig sabihin, nung nag-castling si Wesley, kinapture talaga. Kumbaga parang walang makita si Levo na ano yung rason para wag kainin yung pawn H5. Napaisip din siya dito for sure. So kinapture nga at bumawi naman dito si Wesley. O yan naman ang kanyang pangbalik. Makapture yung H5 niya pero may capture sa H4. Naka-threat pa yung C3 at nag-bishop E5. Yun nga lang syempre hindi dapat i-underestimate ang kapangyarihan nitong bishop na to. At ayun no, pinapakain na naman yung pawn sa C3 at talagang nag-isip si Wesley, sinubukan niya talaga. Ano meron naman dyan? At dito nag-F4. Tingnan nyo po mga kamatsas. Talagang pinapakain naman ngayon ang tore. Grabe itong si Lebon. Ha? Napakalalim ba ng F4 na yan? Pero sa sobrang lalim ay hindi maarok ng computer. Ang tira na yan. Naguluhan din ng computer oh. Ang gusto ng computer po dito ay simpleng rook B2 lamang. Iiwas lamang sa pagkakatret. O dahil dito ay nag-F4, abay talaga sinubukan ni Wesley. Ginarabang opportunity pero hindi na naman pinansin ang knight. Pambihirang mga pabitin na sacrifice ito ni Lebon. Talaga napapabilib ako kay Lebon Grabe na siya ngayon Ganyan ba talaga ang dugong champion ngayon? O F5 mag-F6. May bishop takes G7 bang paparating? Ano? Ang hirap solusyonan nito pero nag-knight D2. Siyempre to take advantage na nakadali ng isang tore. Siyempre takas ang knight. Nakatreat pa ang tore ulit. At dito po in F6. Ayan na para magka-alaman na sa king side. Excuse me po. Excuse me. Ayan, dito po mga kamatsas, pambihira. Sa kabila ng mga series of sacrifices ni Levon Aronian, mayroon namang panggulat si Wesley. At talagang nakakagulat, brilliant. Ano kaya yon? Pakiguess nyo po sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Grabe itong tirang to. Boom! Queen takes bishop. Kinapture ni Lebon and kinapture po yung tore. Takes. Queen H6 check. King G8. Yun nga lang mga kamatsas. May ganun. Nakadali si Lebon. Panabla. Obligadong capturein mga kamatsas Panabla ang ginawa. Ayun. Grabe, naka-brilliant na nga si Wesley, nakatabla pa. Ay, talaga, ang chess talaga may waga. Pero ito, hindi talaga yung parang tablang tamlay. Talagang tablang ginawa. Dalawa kasi yan may tamlay, ibig sabihin kasama na doon ang fixed draw, kasama na doon yung exchange. Pero yung buhay na tabla, ito yung mga ganito. Kumbaga talaga nagbakbakan naman mga kamatsas Okay, at bago ko pakita yung laro ko kay Gotham Chess mga kamatsas ay atin munang silipin. Tabla kasi lahat another boring round na naman. Kaya alam nyo, naalala ko yung format ng ng Norway Chess, yung pag nagtabla sa long game, biglang maglalaban sila sa blitz. Doon ay nagkakaalaman kung sino talaga mananalo. Gusto ko yung format ng Norway Chess mga kamatsas. Sana ay ganito rin ang i-apply sa sa Sinkfield Cup Grand Chess Tour, no? Ang leading pa rin ay si Fabiano Caruana dahil tabla nga po lahat ang naging resulta. Lebon Aronian, Pragdananda 3.5 points, Wesley So, MBL, Sebian, Ferrucia, Gukesh 3 points at Duda 2.5 points, Abdu Saturov 1.5. Ayun. At ang maglalaban naman sa round number 7, Fabiano Caruana versus Aronian, MVL versus Sevian, Wesley ang makakalaban niya ay si World Champion Gukesh. White dito si Wesley, Duda versus Abdu Saturov at Ferrucia versus Pragdananda. Yan po ang mga maglalaban-laban dito sa upcoming round number 7 mga kamatsas. Yan po nga abangan natin. At ngayon naman, atin namang gisahin ang aking naging laro sa YouTuber or YouTube world number 1 channel na most subscribed channel sa buong mundo. Ito po yon. Una sa lahat, marami nagtataka nung nakalaro ko daw ito, siya ba talaga si
Levi Rosman, si Gotham Chess. Kasi nagbago yung flag. Binago po yung flag niya, naging Spain o dating American yan, dating USA flag. Pero siya talaga yun binago niya talaga O tapos nung tinignan ko yung record or history match namin, nandun pa rin naman yung score. So binago niya lang talaga yung flag, Spain po. O tapos ang rating naman niya mataas naman talaga. Okay po, talagang legit siya yan. At ito po ang aming naging laban. Black ako dito mga kamatsas, ang laban namin ay bullet. Nagulat ako, siya yung nakalaro ko. Tinirahan ako ng English opening, tinirahan ko naman ng English symmetrical variation kasi tinapatan ko. Nag G3, G6, Bishop G2, Bishop G7, Knight C3, Knight F6 ako. At normal naman ang ginagawa kong developments, pero ito hindi normal mga kamatsas. Ang nasa isip ko baka na mouse slip lang, baka mamaya ang gusto Queen C2. Kasi parang tipong binarahan ng bishop niya, pero yan pala talaga yan. Kasi kaya ako napatunayan, mayroong planong magbi-bishop B2. Ayun, nakita ko na yung ganitong diskarte. Knight C6, develop lang, Bishop B2, at nag-E5. Ayan, kaya ko po ginanyan para talagang mamaya lubos kong makontrol talaga yung D4 at space na rin po sa sentro at para mabarahan ko rin yung power ng diagonal niya. Nag-H4 siya. Yan. Pagka ganyang diskarte, mag-H5 yan. Mangwawasak yan ng king side. At nag-H5 naman ako. Agad kong pinigilan yung mga ganong gulo-gulo. At kinuha niya kagad yung kanyang D5 square. Kanya talaga yan Bishop E6 para talagang paalisin ko yan. I-neutralize. Kumbaga, nag-Knight H3, magde-develop going to H5. Pinuwersa ko po talagang atakihin yan. At dito po, sorpresa, diniretso niya pa rin. Kumbaga parang underestimate niya or talaga sinadya niya talaga mag-sacrifice ng isang pawn. Kasi dito po, ayan, medyo bahagyang na damage. Pero lamang ako isang pawn. Isang pawn pa rin yan. Yun nga lang, hindi ako pwedeng pakumpante kasi dalawang espada po yan. Kahit one pawn down ang may dalawang espada, mahirap pa rin yun mga kamatsas. Nag-E3, siguro nakikita niya, natatanaw niya na magkiking H7 ako, Bishop H6, mga ganong atake. At nag-Queen E7 muna ako, develop, Queen C2, King H7, nagcastling sa queen side. Ayun, pero dito po normally kung ako ang puti, magkakastling ako sa king side. Mas safe. Kasi dito, nung nagcastling siya sa queen side, nagkaroon ako ng pagkakataon na tempt ako na bombahin siya sa queen side. At nag-rook F1, binomba ko na po mga kamatsas. Ganun talaga, pag may pagkakataong mambomba ka, mag-create ka ng atake, umatake ka na kagad. Nag-B5, King B1, Rook takes C4, Queen D3, at dito nag-E4 ako. Dito mga kamatsas, hindi ko talaga napansin to. Ayan, pwede po kayo manood uploaded po sa ating Facebook page kamatsas yung talagang actual recorded na laro ko ito. Kumbaga parang mapapanood nyo doon. Na-record ko to Nag-E4 ako at na-miss ko. Kung alam ko lang nakakainin ito, hindi ganyan ang gagawin ko. Maring ang gagawin ko D5 na lang. Pwede yan. D5 tapos Rook D8, mga ganon. Pero nag-E4 ako Blanderatius ang binigay Nabigay yung Queen, yung Pawn D6, Queen F7 ako, at dito nag-King A1. Yun lang. Dahil sa pagkailang siguro ni Gotham na medyo parang expose yung king niya. Pakiramdam niya siguro yun, Pero dapat daw ang tira niya is Bishop H3. Yun, ang idea ay magbi-Bishop E6. Pero nag-King A1 at dito nag-Rook FC8 ako, nag-Queen A6, at dito mga kamatsas, nag-Knight G4 ako. Tama yung may isang nag-comment. Dalawang beses ko kasing na-miss mga kamatsas yung Rook A4 and wins. Rook A4 threatening yung queen and then threatening matsas. Queenless kagad. Baka dito resign kagad ang puti. Pero ang ginawa kasi, nag-Knight G4 ako, tapatan ng bishop, exchange, nag-Rook B1, dinipensahan niya. Kasi kung kakapture niya ito mga kamatsas, ay Queen takes G7, naku, mapapahamak ang king niya. Di ba? Yan po. So napakalaking delikado niyan. Kaya dito ginawa niya Rook B1. So another Rook A4 na naman kung tutuusin mga kamatsas. So another Rook A4 and wins na naman. Pero ang ginawa ko na naman ay Rook C2. So normal naman po yun sa bullet So pagka Rook C2 ko, nag-Queen A3 siya at dito mga kamatsas, sige po, pakiguess nyo ang brilliant move ito. Natumbukan ko na talaga. Di na nakalusot ito. Ano kaya dito ang brilliant move na makapagbibigay talaga ng napakalaking spike ng advantage sa akin? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start.
Maraming salamat po mga kamatyas. Ayan, congrats sa nakakita. Rook takes B2, nag-resign na po siya. Bakit po? Kasi pag kinapture yan, ito na talaga ang kasunod ko. Rook C2, didepensa, and then kakapturing ko lang yan. Capture, and then queen takes F2, and wins mga kamatyas. Nakabitin pa rin ng tore, may bitin sa bishop. For example, mag-bishop takes E4, magda-knight takes E3 lang ako, at meron akong knight C4 na paparating kasi hindi ko muna minadali yung check kasi may harang pa eh. So itong knight takes E3, grabe na yan mga kamatyas. For example lang gumanito, halimbawa gumanyan, mag queen B3, may knight C4 na. Talagang buong buo yan. Kaya naparesign na po si Gotham Chess. So bakit ko po inanalyze ito mga kamatyas? Marami po kasi nag-request. At unang-una si Gotham Chess talagang sabi nga nila parang halos kapantay daw ni Magnus Carlsen ito sa kasikatan sa chess. 'Di ba? Hindi, walang hindi nakakakilala sa kanya eh. Kasi kung mag-analyze siya mga kamatyas, napaka humorous daw, kumbaga nakakatawa. Hindi naman sa galing ng pag-a-analyze niya, kumbaga nakakatawa yung mga pakengkoy-kengkoy niya. Very entertaining kasi si Gotham Chess. Kaya nung nakalaro ko siya, tuwan-tuwa ako kasi syempre opportunity natin yon na makalaro ang YouTube world number 1, no? Si Magnus, world number 1 sa laro. Pero sa YouTube, ito ang world number 1 talaga, mga kamatyas. Kaya maraming salamat po. Ito na po yung analysis nun. At abang pa po kayo ng sana may mga makalaro pa tayong mga superstars para syempre i-analyze natin. Yung iba po, hindi ko na ina-analyze yung mga ibang nakalaro nating GMs. Lalo na pagka hindi masyadong kilala. Gusto ko lang syempre kasama yung entertainment factor. Hindi lang yung basta kasi na-observe ko naman yun sa number of views. Medyo walang interest yung iba pagka hindi kilala yung GM na i-analyze natin eh. Pero pag sikat talaga, yun talaga. Kaya hindi po lahat ng aking laro ina-upload ko. Depende yun sa mga kalaro natin mga kamatyas. Okay, entertainment factor din po ang kailangan nating tignan din aside. Maraming salamat po mga kamatyas. Sana po natuto kayo. At sa mga mayroong suggestions, opinions, or ano pang masasabi sa inanalyze natin, lapag nyo lang po sa comment section below. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates.